any reaction po from the palace regarding po dun sa 14 million pesos na uncollected expenses po ng Marcos administration sa kanilang foreign trips na filag po ng COA? Actually po, lumalabas po dito sa COA report or sa nabanggit na anunsyo or pag-flag ng COA. Ang COA, ang OFW ang may receivables. So, dapat ang OP ang babayaran ng ibang mga ahensya. Okay? Ito po ang masasabi natin patungkol dyan, and I quote, "Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters." End of quote. Pero po Yusek, parang inabonohan po ba muna ito ng Office of the President, yung gastusin sa foreign trips ng mga iba't ibang government agencies, tapos po tsaka lang babayaran? Parang ganun po yung nangyari? Ganun po. Ganun po ang nangyayari. So hindi pa po sila halos... Kailangan pong bayaran kasi kung hindi mo nababayaran, hindi po aandar ang pagtrabaho ng OP. Follow-up lang, what was the reason kung bakit po yung mga agencies medyo natagalan ng pagbabayad sa OP? Ano po yung binigay nila? Sa ating pagkakalam, may mga legal na proseso na dapat na sundin. At aalamin din po natin, kaya po sinabi nga po natin, collection letters pa lang ay meron na po as early as April and May 2025. So hahanapin po natin at titignan po natin kung ano yung mga reasons kung bakit na-delay ang kanilang pagsusumite ng mga payments para sa OP. But ideally, ano po ba usually yung average period na binibigay dito sa mga departments? For example, dito sa ganitong sitwasyon na pinapalawalan ng OP, yung supposedly ay budget na galing sa kanila? Depende po sa sitwasyon. So may mga pagkakataon po kasi na kailangan talaga muna na mag-audit, kailangan na mag-report. So aalamin po natin sa mga ahensya kung bakit medyo natagalan ng kanilang pag-remit ng kanilang mga payments. Salamat, Yusek. Thank you.